Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, tutuloy natin yung Salatul Jumu'ah. At natalakay na natin yung tungkol sa anong hukom sa Jumu'ah, kanino ito obligado, yung oras nito at yung oras ng Salatul Jumu'ah at yung khutbah. Actually, maraming hindi na tinalakay dito. Anyway, ano naman kasi ito, muyassar, sa pinadali na lang. At hindi na nga rin nabanggit dito yung tungkol doon sa yung mga arkan ng khutbah. Kasi marami sa nababanggit dito ay para doon sa mga dumadalo sa khutbah. Bagaman nabanggit dito yung sunanul khutbah, mga sunna na gawain sa khutbah, para familiar lang yung tao sa kung ano yung ginagawa ng khatib habang ito ay nagkukhutbah. Pero marami sa mga nababanggit dito ay may kinalaman doon sa mga tao na nakikinig ng khutbah at nagsasala sa likod ng imam. Natalakay din natin yung pinagbabawal sa Jumu'ah, sa parehong, syempre sa khutbah ng Jumu'ah, habang nakikinig ng khutbah. At maging sa bago pa man magsimula yung khatib, di ba? May mga natukoy na mga bagay-bagay. At sino ang may tuturing na naabutan niya ang Jumu'ah? Nabanggit din dito. Ngayon, inshallah, fi nafilatil Jumu'ah, yung sunna na sala sa Jumu'ah. Kasi di ba, meron 12 rak'ah na nafila araw-araw. Apat bagong duhur, 2 pagkatapos ng duhur halimbawa. Pero sa Jumu'ah, applicable pa rin ba ang 6 na rak'ah na ito na may kinalaman sa duhur? So sinasabi, laysa li salatil jum'ati sunnatun qabliha. Walang anumang sunna na sala na ratibah, kumbaga may kinalaman sa Jumu'ah bago ang Jumu'ah. Wala. Okay, so dahil ang Jumu'ah, ang Salatul Jumu'ah ay pumapalit, humahalili sa duhur, so mawawala na rin ang mga rawatib ng duhur. Okay? Walakin man salla qablaha nafilatun mutlaqatun qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bihi. Pero kung sino man daw ang nais na magsala ng nafila na mutlaka ibig sabihin malaya, ibig sabihin hindi siya ratiba o wala siyang kinalaman sa Jumu'ah, walang problema. Walang problema, inshallah, na magsasala ang tao ng 2 rak'ah, ano man ang intention niya rito, liban na lang siyempre sa ratiba. Na siyempre, maaring yung sala niya na ito ay yung sunnatu tahiyatul masjid, di ba? Bago ka mo po, magsusunna ka muna. Kahit nagkukhutba na yung imam, magsasala ka ng 2 rak'ah bago ka maupo. At yung nga nabanggit na natin nung nakaraan, yung ibang tao habang nag-aadan sa Jumu'ah, hinihintay nilang matapos yung adan at saka sila magsusunna. Kasi kumbaga inuulit pa nila yung adan. Yung sunna ng pag-uulit ng adan, ginagawa pa nila. So mas mainam dito, mas unahin niya yung magsala ng sunna, kumbaga, kahit nag-aadan. Dahil ang pag-uulit ng adan, anong hukom? Sunnah. At ang pakikinig sa imam, sa khatib, wajib. So, unahin mo yung, gawin mo agad yung sunnah, nang sakay pag nagsalita na yung khatib, ay magagawa mo ang wajib, inshallah. So, ganun siya inuunawa. May mga bagay-bagay na pinaprioritize, inshallah. So, tinukoy dito na wala nang ang sunnah ayon sa mga batayan, litargibin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dalik,
ay tinukoy pala rito na maaari pa rin naman magsala ng kahit anong 2 raka'a bago ang Salatul Jumu'ah. Walang problema. Katulad ng naiulat sa hadith na iniulat ni Salman al-Madi, na yung hadith na natalakay na natin kagabi, manigtasala yawm al-jum'ati, sino man ang maligo sa araw ng Jumu'ah, syempre ang intensyon niya para sa Jumu'ah, thumma raha falam yufarriq bayna ithnain fasalla ma kutiba lahu. At siya ay nagsala ng kung ano man ang itinakda sa kanya na gawing sala o itaguyod niya na sala. So, maring tinutukoy din pala rito, fasalla ma kutiba lahu, ay maaari siya magsala ng anumang sala na sunna na 2 raka'a bago pa ang mismong Salatul Jumu'ah. Diba? Kasi nga, ang sunnatu tahiyatul masjid actually, maaari mo nga itong isama na intensyon sa iba pang mga sala. Pagpasok mo ng masjid, magsasala ka ng 2 raka'a. Ang intensyon mo rito ay kumbaga ratiba na 2 raka'a at susundan mo mamaya ng 2 uli. O kaya isasabay mo na rin dito ang intensyon ng 2 raka'a pagkatapos ng wudu. So pwedeng mangyari yun. At magiging pangatlong intention mo, pwedeng maging pangatlong intention yung tahiyatul masjid. Kasi sinasabi rin naman ng mga scholar, kahit wala nang intensyon ng tahiyatul masjid, kasi ang anumang sala na gagawin mo pagpasok ng masjid ay pampalit na kumbaga doon sa tahiyatul masjid. O kumbaga ibig sabihin, sapat na bilang tahiyatul masjid. Bawa, inabutan mo yung jamaan na nagsasala na ng wajib, nagsasala na sila ng duhur. Hindi mo na kailangan magtahiyatul masjid. Pagkatapos mo magsala ng duhur, nagtaslim na, hindi mo kailangan magtayo uli ng tahiyatul masjid. Yung salatul duhur, sapat na yon bilang tahiyatul masjid din para sa iyo. Kaya may mga scholar nagsasabi na maaring hindi na bilangin yung tahiyatul masjid sa mga ganong pagkakataon. Kasi ang anumang sala na gagawin mo pagpasok mo sa masjid ay kumbaga sapat na may turing na tahiyatul masjid. So mayroon pa nabanggit dito, lifi'lis sahaba radiyallahu anhum, so ganito rin ang ginawa ng mga sahaba. Wal afdaliyatu salatun nafilah. Wala yunkiru alayhi idha tarak. Wala yunkaru alayhi idha tarak. Na pinapakita rin dito yung kainaman ng anumang sala ng nafila, na syempre nga ang nafila na ito ay walang kinalaman sa Jumu'ah, hindi ito katulad ng ratiba. At hindi maaring punahin ang sino mang gumagawa nito. Lianna sunnat ratiba takunu ba'dal jum'ati bi rak'ataini aw 4 raka'at aw 6 raka'at aw 6 raka'at. So bukod doon sa nafila na pwede mong gawin bago ang Jumu'ah, ang ratiba talaga para sa Jumu'ah ay pagkatapos ng Jumu'ah, hindi bago ang Jumu'ah. Sa duhur, merong bago ang duhur at pagkatapos ng duhur. Pero sa Jumu'ah, mangyayari lang ang ratiba pagkatapos ng duhur, pagkatapos ng Jumu'ah, at ito nga ay 2 rak'ah, 4 na rak'ah, o 6 na rak'ah, ayon sa iba't ibang mga ulat. Pero ito ay na-reconcile ng ating mga scholar sa iba't ibang mga kadahilanan kung kailan ka magsasala ng 2, kailan ka magsasala ng 4 at iba pa. Kasi nga, lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amruhu, ayon sa ginawa at inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So naiulat, kana yusalli ba'dal jum'ati rak'ataini. Iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng Jumu'ah ay nagsasala siya ng 2 raka'ah. Wa fi riwayatin, sa iba pang riwaya, iniulat ito ni Imam Muslim, idha salla ahadukumul jum'a falyusalli ba'daha 4 raka'at. Kapag nagsala ng Jumu'ah ang sino man sa inyo, ay magsala siya pagkatapos nito ng 4 na raka'ah. Ibig sabihin 2.
At iniulat din ito ni Imam Muslim, man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli arba'an. Sin man sa inyo magsasala pagkatapos ng Jumu'ah ay magsala siya ng 4 na raka'a. At tungkol doon sa 6 na raka'a na naiulat, fali'annahu wurida an Ibn Umar radiyallahu anhuma, naiulat mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma, at ito ay iniulat ni Abu Dawud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ati 6. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsasala pagkatapos ng Jumu'ah ng 6 na rak'ah. Wa kana Ibn Umar yaf'aluhu, at ganito rin ang ginagawa ni Ibn Umar. Fatabayyana min dalika anna aqall ar-ratiba ba'dal jum'ati rak'atan. So mula sa mga batayan na ito, ang pinakakaunting bilang ng ratiba ng Jumu'ah, na siyempre mangyayari nga ito pagkatapos ng Jumu'ah, ay 2 raka'a. 2 lang. Wa aktharuha 6, at ang pinakamarami rito ay 6. Wa yara Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, naging opinion niya sa pagkakaiba-iba ng mga naiulat na ito, anna ratiba in sulliyat, kung ang ratiba na ito ay gagawin in sulliyat fil masjidi sulliyat arba'an. Kung ikaw ay magsusunna na ratiba pagkatapos ng Jumu'ah sa masjid, gawin mo itong 4 na raka'a. Wa in sulliyat fil bayti sulliyat rak'atain. Pero kapag ikaw ay magsasala nito sa iyong bahay, ay magsala ka ng ratiba pagkatapos ng Jumu'ah ng 2 raka'a. Fatakunu salatuha ala ahwalin mutanawwi'ah. At yung iba't ibang paraan nga ng ratiba ng salatul Jumu'ah ay depende sa iba't ibang sitwasyon nga, kung nagsala ka ng ratiba sa masjid o nagsala ka sa bahay. Ako madalas, nagsasala na ako ng ratiba na ba'diya doon na sa bahay. Okay? Doon na sa bahay. So, pagkatapos ng duhur, doon ako nagsasala. Tapos ang Jumu'ah, ganun din. Liban na lang doon sa mga qabliya. Siyempre yung Fajr, di ba? Madalas ginagawa ko yun sa masjid na. Pati yung 4 na rak'a bago ang duhur. Pero yung yung ba'diya, ginagawa ko siya sa bahay, at mainam rin na gawin yun, insyaAllah. Sumunod, al-mas'alatu at-tasi'ah, pang-siyam na aralin, kayfiyatu salatul Jumu'ah, ang pamamaraan ng salatul Jumu'ah. So sinasabi rito, salatul Jum'ati rak'atani yujharu fihima bil qira'ati. Ang salatul Jumu'ah ay 2 rak'ah na pinapalakas dito ang pagbasa. Pinapalakas sa 2 rito, 2 rak'ah nito ang pagbasa. Okay? Sa salatul Jumu'ah, malakas din na nire-recite ang Fatiha at ang iba pang sura pagkatapos ng Fatiha. Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik, dahil itong ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi. At ang anumang gawin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabibilang nga sa kanyang sunnah. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala dhalik, at nagkaisa ang mga scholar sa gawain na ito. Ngayon, ito ang dalil dito, sunnah at saka ijma'. Walang Quran. Walang Quran. Kasi nga, kung walang batayan sa Quran, titingnan natin sa sunnah. At syempre, para mapagtibay lalo ang sunnah, dahil maraming mga ulat, saka nagkakaroon ng ijma ang mga scholar. Kaya mahalaga ang pagtingin natin palagi sa ijma ng mga scholar sa anumang usapin na may kinalaman sa ating paniniwala at mga gawaing pagsamba. Okay? Wa isannu an yuqra'a fi rak'atil ula bi suratil Jum'ati ba'da al-Fatiha. Sa sunna na basahin ng suratul Jumu'ah pagkatapos ng Fatiha sa unang rak'ah,
wa fi thaniyati bi surati al-munafiqun. Sa pangalawang rak'a, sunna na basahin din ang suratul munafiqun. Hadith ito na iniulat ni Imam Muslim, na naiulat na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw yaqra fil awwali bi suratil a'la, o pwede rin sa unang rak'a suratul a'la at sa pangalawa suratul ghashiyah. Sa pangalawang rak'a. Pero ito nga ay sunnah. Ito ay sunnah. So mainam na kumbaga gagawin ito, pero minsan kasi mangyayari na kapag ang isang sunnah ay palaging ginagawa ng mga tao, na pagkakamalan ng mga tao na ito ay wajib. Kaya mainam na babago-baguhin ng imam yung kanyang binabasa. Nangyari minsan kay Sheikh Al-Albani rahimahullah, nagsala siya ng fajar nag-imam siya ng fajar doon sa isang masjid na hindi naman siya talaga imam doon. Kumbaga, pinag-imam lang siya. At binasa niya doon sa fajar yung surah Maryam. Na pagkatapos niyang magsala, mag-imam, nagtanong yung mga tao, bakit iba yung binasa mo? Kasi yung imam nila, tuwing fajar ng Jumu'ah, ang madalas niyang binabasa yung suratul Insan. Yung suratul Insan. Lagi yung ginagawa ng imam, kaya yung mga tao, akala nila, wajib na yun ang babasahin sa fajar ng Jumu'ah. So, pinunan nila si Sheikh Al-Albani rahimahullah sa bagay na yun. Pero nga, sa mga nire-recite na ito, pwedeng bagu-baguhin ng imam ang binabasa, inshallah. Al-mas'alatul ashira fi sunanil Jumu'ah, ang pang-sampung aralin, ang mga sunna na gawain sa Jumu'ah. Una, yusannu at-tabkiru ila salati lil husuli ala ajril kabir. Sunna na dumating ng maaga sa Jumu'ah. Liban na lang sa khatib. Na sunna naman sa khatib na dumating kapag magsisimula na siya talaga na magkhutbah. I-enumerate muna natin ha. May binanggit dito na 8. So sunna ang magpaaga, dumating ang tao. Sa lahat nga ito ay may kinalaman dun sa mga tao ha, hindi sa khatib. Pangalawa, sunna wa yusannu al-igtisalu fi yawmiha. Sunna ang maligo rito. Kung yung tao, once a week lang siya maligo, at least maligo siya pag Jumu'ah. Okay? Number 3, wa yusannu at-tatayyubi wa tanadhuf. Sunna ang magpapabango siya. Siyempre, bukod doon sa kanyang paliligo, ay maglilinis siya ng iba pang bahagi ng kanyang katawan, maggugupit ng kuko o maggugupit ng bigote at iba pa. Yun yung tinutukoy na tanadhuf. Number 4, wa yusannu lahu an yalbisa ahsana thiyab. Sunna na suotin niya ang pinakamaganda niyang damit. Number 5, yusannu fi yawmiha wa laylatiha al-iktharu minas salati ala nabi. So pag Jumu'ah, ibig sabihin Maghrib ng Huwebes, Thursday kumbaga, doon na nagsisimula ang Jumu'ah. Hanggang sa Maghrib ng susunod na araw, yun ay buong araw ng Jumu'ah, sunnah na magparami ng sala ala nabi. Number 6, yusannu an yaqra'a fi fajriha fi salati bi surati sajda wal insan. So ito na ngayon nabanggit ko kanina. Sa sunnah, nabasahin yung suratul sajda at suratul insan. Okay, so medyo mahaba na mga surah ito. Pampito, wa yusannu liman dakhala al-masjid yawm al-jum'ati an yajlisa hatta yusalli rak'atain. Alla yajlis hatta yusalli rak'atain. So ganun din sa Jumu'ah, applicable dito yung tahiyatul masjid. So kung dumating ka, magsala ka ng tahiyatul masjid kahit nagkukhutba pa ang imam. Magsala ka ng tahiyatul masjid kahit nag-aadan, magsala ka ng tahiyatul masjid.
Pangwalo, wa yusannu an yukthira min ad-du'a, sunna ang magparami ng dua, inshallah. Ngayon, number 1, yusannu at-tabkiru ila salati lil husuli al ajr al kabir. Sunna na dumating ng maaga para sa salatul Jumu'ah, para sa malaking gantimpala. Iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, at ito ay hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Manigtasala yawm al-jum'ati ghuslul janaba. Ghuslul janaba, sino man daw maligo sa araw ng Jumu'ah na katulad ng paliligo para sa janaba. So yung paliligo sa Jumu'ah katulad ng paliligo sa janaba. Walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba. Thumma raha fi sa'atil ula, at pumunta siya sa masjid sa unang oras. Unang oras, ibig sabihin pinakamaaga niyang magagawa. Pwede nga, alas 7 pa lang, nandito ka na. O alas 6. Kaya niyo yun? Pwede naman. Basta, kumbaga, nag-sunrise na, pwede na kayo tumambay sa masjid ng intensyon nyo ay ang salatul Jumu'ah, inshallah. Yung nga, raha fi sa'atil ula, faka'annama karraba bidana. Yung tao na napupunta sa pinakamaagang oras, kumbaga unang oras, at tinutukoy nga rito nga yung, as in yung mga oras pagkatapos ng sunrise, mga ganong oras, ay katulad ng nag-alay ng badana. Faka'annama karraba badanatan, katulad siya na nag-alay ng camel. Nag-alay ng camel, ibig sabihin nagkatay ng camel. Wa man raha fi sa'ati thaniya faka'annama karraba bakara. At yung dumating sa pangalawang oras ay katulad ng nag-alay ng baka. Wa man raha fi sa'ati thalitha faka'annama karraba kabsyan akran. At yung darating sa pangatlong oras ay katulad ng nag-alay ng tupa. Wa man raha fi sa'ati rabi'a faka'annama karraba dajjajatan. Yung pang-apat na oras ay katulad ng nag-alay ng manok. Sa palit ng paliit, yung kanyang reward, camel, baka, tupa, tapos ngayon, manok sa ika-apat na oras. Ngayon siguro tatanong nung kambal, paano kung 5 oras na siya nakarating? Wa man raha fi sa'atil khamisa faka'annama karraba bayda. Meron pa rin. Ano kaya yon? Anong inalay niya? Itlog. Para siyang nag-alay ng itlog. Ngayon tatanong nyo, pwede bang ialay yung itlog? Hindi nga. Ano lang to? Kumbaga yun nga, yung analogy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gantimpala. Baka gagawin itong dalil nino man. Sabi sa hadith, pwede mag-alay ng itlog o pwede mag-alay ng manok. Hindi ito dalil para doon. Ito ay kanyang kiyas, kanyang analogy o kanyang, kumbaga, metaphor o simile. Paghahalin tulad lang. Hindi ito dalil na pwede mag-alay. Paano mo iaalay yung itlog? Gigilitan mo? Gigilitan mo yung itlog? So, hindi ito dalil na pwede mag-alay ng itlog. Faida karajal imamu hadaratil malaikatu. At kapag dumating ng imam, nagsalam, assalamualaikum warahmatullah, titigil na yung mga anghel na naglilista ng mga reward. Kasi makikinig na sila doon sa khatib, yastami'una dhikr, at sila makikinig na doon sa paalala. Ibig sabihin, yung mga darating pagkatapos ng imam magtaslim, wala na siyang reward na katulad ng reward na ito, ng maagang pagdating sa Jumu'ah. Kahit yung itlog, hindi na niya inabutan. Waqala aidan, man gasala yawmal jum'ati wagtasala, wabakkara, wabtakara, kana lahu bikulli khutwatin yaktuhu ajru sanati siyamuha wa qiyamuha.
Sino man daw ang maligo sa araw ng Jumu'ah at naging maaga sa pagpunta rito, ay makukuha niya sa bawat kanyang hakbang ang gantimpala ng katulad ng isang taon na nag-ayuno at nagsala. Iniulat ito ni Imam At-Tirmidhi. So meron ngang malaking reward pa rin ang pagpunta ng maaga sa Salatul Jumu'ah, inshallah. Pangalawa, waisannul igtisalu fi yawmiha, sunna ang maligo para sa Jumu'ah. Iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manigtasala yawmal jum'ati gaslul janabah, yung hadith kanina. Sino man ang maligo para sa araw ng Jumu'ah katulad ng paliligo sa janabah. Na dito nga sinabi, pinaliwanag, wayan bagi alhersu ala adami tarkihi. Wayan bagi alhersu alayhi wa adami tarkihi. So dapat ugaliin ng tao maligo pag Jumu'ah at hindi pwedeng hindi siya maliligo sa Jumu'ah. Okay? Parang guilty ka. Wa bikhasatan li ashabi ar-rawaih al-kariha. Lalong-lalo na raw yung mga tao na masama yung amoy. Kasi yung masamang amoy naman, kumbaga, hindi naman yung sign ng ng pagiging unhygienic ng tao. May tao talaga na ganun mag-produce ng amoy yung katawan niya kahit araw-araw siyang naliligo. Ngayon kung araw-araw ka nang naliligo, tapos ganun yung amoy, edi mas maligo kapag Jumu'ah, inshallah. Okay? Mas maligo ka kapag Jumu'ah, inshallah. Wa minal ulama'i man aujaba. May mga ulama na nagsabi na wajib maligo sa Jumu'ah. At ginawa nilang dalil dito yung sinabi ni Abu Sa'id al-Khudri, marfu'an, na ito nga ay siyempre hadith na marfu'. Ibig sabihin tumutukoy sa gawain niya na ang batayan niya rito ay ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siya nga, gasalal jum'ati wajibun, guslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ang paliligo sa Jumu'ah ay wajib sa sinumang nasa hustong edad ng pagbibinata o pagdadalaga. So ito ay wajib. Wala allal qawlu biwujubihi aqwa wa ahwat wa annahu la yaskut illa liudurin. Yung nga sinasabi ng mga scholar, maaring ang pananaw na ito ay ang mas matibay, inshallah, at mas ligtas na paniwalaan ng tao na wajib maligo sa Jumu'ah at hindi ito mawawala ang ang saysay o yung pagsasabatas na ito o pagiging wajib nito liban na lang sa mayroong kadahilanan. Halimbawa, may sakit na hindi siya makakaligo. So kabilang lahat ay kabilang sa mga dapat na maligo, liban na lang sa may dahilan, inshallah. So yung iba pa, tutuloy na lang natin bukas, inshallah, yung tatayub at yung tanadluf, kasi iba pa ito bukod sa paliligo. Sunna rin na gumawa ng iba-iba pang paglilinis sa katawan at yung pagsusuot ng magandang damit at iba't iba pang mga sunna sa Jumu'ah, inshallah. So tutuloy natin ito bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.